Martial Pick, Kabanata 5501. Magpasakop sa akin. Biglang umisi si Yang Kai dito. Wala sa nakaraan, ngunit magkakaroon sa hinaharap. Tumawa ng malakas si Zhu Jian. Hindi malaki ang maliit na ito, ngunit hindi maliit ang tono niya. Ano ang dahilan kung bakit sa tingin mo ay magagawa mong kilalanin ka nitong si Zhu Jian bilang Panginoon nito? Kung magpapasakop ka sa akin, bibigyan kita ng ilang pagkakataon. Ang Divine Spirit ng Great Cosmological Realm at ang napiling tagapagdala ay may ugnayang pakinabang sa isa't isa. Ang mga piniling cultivator ng human race ay kadalasang nakakakuha ng maraming benepisyo mula sa Divine Spirit at mabilis na lumalago. Parehong naramdaman ni Ku Huachang, Ning Daoran, Gu Pan, at ang iba pa. Pagkatapos ng lahat, ang mga tagapagdala na ito ay sasali sa Spirit Season War, kaya umaasa rin ang mga Divine Spirit na habang lumalakas sila, mas mabuti. Sa pamamagitan lamang ng pagiging mas malakas ay magkakaroon sila ng pagkakataong samantalahin ang pagkakataong iyon at ilabas sila. Nang sabihin ni Zhu Jian na gusto nitong bigyan si Yang Kai ng ilang pagkakataon, hindi lang ito kalokohan, ngunit talagang plano nitong gawin ito. Siyempre, ang saligan ay kailangang pumasa si Yang Kai sa ilan sa mga pagsusulit nito. Kung siya ay pangkaraniwan, hindi mag-aaksaya ng oras si Zhu Jian. Pagkasabi nito, itinaas ni Zhu Jian ang isang paa nito at idiniin ito pababa patungo kay Yang Kai. Hindi mabilis ang mga galaw nito, ngunit sa tuwing dumidiin ang kuko, ang presyon ng Divine Spirit ay lalakas. Halos makita ni Zhu Jian ang human race sa harap nito na nanginginig sa ilalim ng walang hanggan nitong kamahalan. Ilang beses na itong ginawa noon, at sa tuwing maramdaman ng mga tao ang lakas nito, magiging masunurin sila. Sa pagkakataong ito, nagkaroon ng pagbubukod. Itinaas ni Yang Kai ang kanyang kamay at marahang itinulak ang kuko ni Zhu Jian. Sa hitsura nito, para itong langgam na sinusubukang labanan ang puwersa ng pagdurog ng isang elepante. Ang oras ay ang kakanyahan, tumigil tayo sa paghabol at makarating sa punto. Ang mga tainga ni Zhu Jian ay tumunog sa boses ng tao, at hindi nagtagal, naramdaman nito ang pag-ikot ng mundo sa paligid nito habang ang 300 zang na katawan nito ay itinaas ng mataas at nabasag sa lupa. Sa isang malakas na putok, ang buong Great Cosmological Realm ay tila nanginginig habang ang lambak ng bundok ay nag-crack at lumitaw ang tulad ng sapot ng gagamba, na nag-iiwan ng malalim na bakod sa lupa. Ang hugis ng Zhu Jian ay maaaring malabo na makikita mula sa kaping ito habang ang mga durog na bato mula sa nakapalibot na mga bundok ay nagsimulang bumagsak. Agad na natigilan si Zhu Jian. Sa Great Cosmological Realm, bagamat ang lakas nito ay lubos na napigilan, ito ay bahagya pa ring nasa second grade Heaven Opening Realm, at ang pinakamalakas na tao dito ay ang Emperor Realm lamang, kaya paano ito itatapon na parang laruan? Boom boom boom. Sunod-sunod na pagsabog ang umalangaw-ngaw, biglang umikot ang ulo ni Zhu Jian, ang galit nito ay mabilis na napalitan ng takot. Mula sa kanyang pagsilang hanggang ngayon, hindi pa ito nakatagpo ng ganoong kawalang pag-asa na sitwasyon. Matapos ang mahigit 100 beses, sa wakas ay binitawan na ito ni Yang Kai. Sa sandaling ito, si Zhu Jian ay nakahandusay sa lupa, na parabang nawalan ito ng buto, na parabang ito ay isang babae na libu-libong beses nang sinalanta. Blanko ang mga mata nito at puno ng kalituhan. Tumayo si Yang Kai sa ilong nito at tinitigan ang mga mata nito. Kilalanin mo ako bilang iyong master at ilalabas kita. Noon lang nagising si Zhu Jian mula sa pagkatulala at sumigaw sa takot. Hindi ka talaga napigilan ng Great Cosmological Realm. Sa sandaling ito, ang pressure na inilalabas ni Yang Kai ay hindi sa isang Emperor Realm, kundi sa Heaven Opening Realm Cultivator. Hindi pa nakita ni Zhu Jian ang kapangyarihan ng Heaven Opening Realm Cultivator, ngunit masasabi niya sa isang sulyap na tiyak na hindi mababa ang cultivation ng taong ito. Sapat na kalokohan, kilalanin mo lang ako bilang iyong master. Maiinip na udyok ni Yang Kai. Maraming divine spirit sa Great Cosmological Realm, kaya wala siyang masyadong oras na sayangin. Ang gusto lang niyang gawin ay mabilis na supilan ang mga divine spirit na ito at kalagkarin sila palabas para labanan ang Black Ink Clan. Bagamat si Zhu Jian ay itinapon sa isang kahabag-habag na kalagayan, ang pagmamataas ng divine spirit ay hindi nabawasan. Nilabas nito ang leeg, sinabi nito. Huwag mo na itong isipin, ang Zhu Jian na ito ay hindi maaaring kumilos ng napakababa at suran ang kanyang angkan. Bahagyang tumanggo si Yang Kai at pinuri ito. Magandang tapang. Gamit ang isang kaway ng kanyang kamay, lumutang sa hangin ang 300 zang na matangkad na katawan ni Zhu Jian. Marahas itong nagpumiglas, ngunit walang epekto, na parabang pinipigilan ito ng hindi nakikitang harang. Sa susunod na sandali,
Isang itim na apoy ang bumangon mula sa kamay ni Yang Kai, kung saan may kakaibang tatlong paa na ibon. Inihagis niya ang Golden Crow True Fire sa kanyang kamay patungo kay Zhu Jian at bumuga ng hininga, agad itong ginawang nagngangalit na impyerno na bumabalot sa Zhu Jian. Naglabas siya ng isang malaking talon mula sa kung saan at iniwas ang kanyang mga mata sa matabang katawan ni Zhu Jian. Natarante si Zhu Jian. Ang pagkasunog ng Golden Crow True Fire ay nagdulot ng hindi makayanan na sakit, ngunit halos hindi pa rin ito kayang tiisin. Pagkatapos ng lahat, sa asensya, isa rin itong makapangyarihang Divine Spirit, ngunit dahil sa mga espesyal na batas ng Great Cosmological Realm, hindi ito nakapagpakita ng labis na kapangyarihan. Ang Golden Crow True Fire ay talagang pambihira, ngunit imposibleng masunog ito. Gayunpaman, ang saloobin ni Yang Kai na gustong iiho ito at kainin ang karne nito ay mahirap tanggapin. Ano ang sinusubukan mong gawin? Sigaw ni Zhu Jian sa gulat. Pinatalas ni Yang Kai ang kanyang talon at ngumisi ng masama. Minsan ay nagkaroon ng Asher Ox, at gusto kong matikman ito para makita kung kasing sarap ito gaya ng sinasabi ng iba, ngunit sa kasamaang palad, hindi ako nagkaroon ng pagkakataon na gawin iyon sa wakas. Hindi ka gaanong naiiba sa Asher Ox na iyon, kaya't mangyaring tuparin ang aking hiling. Ang laman at dugo ng isang Divine Spirit ay dapat na mas masarap kaysa sa Asher Ox na iyon. Ang lakas ng loob mo. Umungol si Zhu Jian. Bakit hindi ako maglakas loob? Ngumisi si Yang Kai, itinaas ang kanyang talon at iminuwestra ang baywang at tadyang ni Zhu Jian, itinaas ito ng mataas para putulin ang isang piraso. Nang makita siyang seryosong kumilos, paano magpipigil si Zhu Jian? Nagmamadali itong sumigaw. Teka, pwede nating pag-usapan ang mga bagay-bagay. Ang mahabang talon ni Yang Kai ay naghiwa sa laman nito. Ano ang gusto mong sabihin? Bilisan mo at sabihin mo, baka huli na ang lahat. Natarante si Zhu Jian at sinabing, kung pakakawalan mo ako, maibibigay ko sa iyo ang lahat ng koleksyon ko sa buhay. Marami akong magagandang bagay na magiging kapaki-pakinabang sa paglilinang ng iyong human race. Ngumisi si Yang Kai. Ano ang silbi ng pagkakaroon ng makamundong pag-aari? Nagpatuloy si Zhu Jian. Pagkatapos ay bibigyan kita ng isang strand ng aking source energy. Kapag nakuha mo na ang source energy ko, magkakaroon ka ng pagkakataong maunawaan ang natal divine ability ng Zhu Jian clan na ito. Sumimangot si Yang Kai. Ano ang natal divine ability ng iyong Zhu Jian clan? Noong nakaraan, hindi siya malinaw tungkol dito, ngunit pagkatapos maglakbay sa No Return Pass, malabo niyang nalaman na ang lahat ng Divine Spirit ay may sariling natal divine ability, o sa halip, ang kanilang mga talento sa bloodline. Ang ganitong uri ng likas na talento ay minana mula sa kanilang bloodline, at bawat Divine Spirit ay nagkaroon ng pagkakataon na gisingin ito. Halimbawa, ang bloodline talent ng Dragon Clan ay ang Dao of Time habang ang Phoenix Race ay ang Dao of Space. Para sa iba pang mga Divine Spirit, hindi siya masyadong malinaw tungkol sa kanila. Kung tutusin, wala siyang gaanong pakikipag-ugnayan sa kanila, ngunit hindi lahat ng Divine Spirit ay mauunawaan sila. Nang makita ito, agad na sinabi ni Zhu Jian. Ang talento sa bloodline ng Zhu Jian clan na ito ay ang Dao of Strength. Kung mauunawaan mo ang aking natal divine ability, ang iyong lakas ay magiging pambihira. Basura. Biglang nawalan ng interes si Yang Kai. Sa mga tuntunin ng lakas, paano ito maihahambing sa kanyang katawan ng Dragon Clan? Napaluha si Zhu Jian. Kung hindi ito pinilit sa isang dead end, paano ito nagkusa na mag-alok ng sarili nitong source energy? Ang pagkawala ng source energy nito ay magkakaroon din ng malaking epekto dito. Gayunpaman, kahit na handa na itong basagin ang sariling pulso, tinawag pa rin itong basura. Kung may pera ka pa para bilhin ang iyong buhay, magmadali at sabihin sa akin o papatayin kita at kakainin ang iyong karne. Pagbabante ni Yang Kai. Napabuntong hininga si Zhu Jian, tila nagbitiw sa kapalaran nito. Wala kang pakialam sa source energy ko, kaya anong puhunan ang mayroon ako para bilhin ang buhay ko? Kalimutan mo na, para sa buhay ko ito, sige. Tanong ni Yang Kai. Kahit mamatay ka, hindi mo ako tatanggapin bilang iyong master. Bagamat si Zhu Jian ay nasa isang malungkot na kalagayan, ang boses nito ay puno ng paghamak habang sinasabi. Isang lahi ng tao, kung kikilalanan kita bilang aking master, ang lahi ng Divine Spirit ay mapapahiya dahil sa akin. Gayunpaman, kapag ako ay namatay, dahil ang Great Cosmological Realm na ito ay isang hala para sa akin, ang aking kamatayan ay magiging kaganhawahan. Bumilis ang tibok ng puso ni Yang Kai nang mabilis siyang tumayo at tinitigan ito. Paano kung hindi ako sangkatauhan? Nang matapos siyang magsalita,
Umiling siya at biglang binago ang kanyang ulo sa ulo ng dragon, nagpakawala ng dagandong ng dragon patungo kay Zhu Jian. Natigilan si Zhu Jian. Galing ka sa Dragon Clan. Kahit na pareho silang mga divine spirit, naramdaman ni Zhu Jian ang napakadalisay na dragon bloodline sa sandaling iyon. Ito ang dragon bloodline ng isang tunay na dragon clan, at kahit ang isang divine spirit tulad ni Zhu Jian ay hindi maiwasang makaramdam ng maliit sa ilalim ng dragon bloodline na ito. Bumalik si Yang Kai sa kanyang orihinal na hitsura at tumango. Oo, miyembro ako ng Dragon Clan. Galit na sinabi ni Zhu Jian. Ikaw ay mula sa Dragon Clan, bakit hindi mo ibunyag ang iyong tunay na anyo ng mas maaga? Pagkasabi nito, naglagay ito ng isang matapang na harapan at sinabing, kahit na ikaw ay mula sa Dragon Clan, hindi kita kikilalanan bilang aking master. Gayunpaman, ang kanyang tono ay hindi na kasing determinado gaya ng dati. Malinaw, ang pagbabago sa pagkakakilanlan ni Yang Kai ay nagbago rin ang kanyang isip, ngunit dahil nag-aalala siya sa kanyang mukha, hindi siya makapagsalita ng direkta. Paanong hindi alam ni Yang Kai ang iniisip nito, kaya agad niyang hinikayat. Maaari kitang ilabas sa Great Cosmological Realm. Tinitigan siya ni Zhu Jian saglit bago umiling at sinabing, imposible. Ang isang divine spirit na pumasok sa Great Cosmological Realm ay maaari lamang mangarap na umalis sa lugar na ito maliban kung makuha nila ang maliit na pagkakataon. Kahit na isa kang Dragon Clan Cultivator, pareho lang iyon. Bahagyang sinabi ni Yang Kai. Dahil sinabi ko iyon, natural na may tiwala ako. Hindi ibig sabihin na hindi ka makaalis ay hindi ko na kaya. Saglit na nag-alinlangan si Zhu Jian bago nagtanong. Naglakas loob ka bang sumumpa ng Bloodline Oath? Nagtaas ng kilay si Yang Kai. Bakit hindi? Wala nang pagdududa si Zhu Jian. Para sa sinumang divine spirit, ang isang bloodline oath ay isang napakahigpit na panunumpa. Ang isang panunumpa na ginawa sa sariling bloodline ay isang bagay na hindi kailanman mababali, kung hindi ay magdurusa ang isa sa sakit ng isang bloodline backlash. Sa pinakamabuti, ang bloodline ng isang tao ay mawawala, sa pinakamasama, ang buhay ng isang tao ay nasa panganib. Ito ang isa sa pinakamatandang panunumpa sa mundo. Paano ka makakaalis sa Great Cosmological Realm? Tanong ni Zhu Jian na nakakunot ang noo. Umiling si Yang Kai. Natural akong may sariling pamamaraan, hindi mo na kailangang magtanong. Saglit na nag-alinlangan si Zhu Jian bago sinabing, kahit na miyembro ka ng Dragon Clan, imposible para sa akin na kilalanin ka bilang aking master, ngunit may susumpa ko ang aking katapatan sa iyo. Naisip ni Yang Kai sa kanyang sarili. Ano ang pagkakaiba nito? Kudlit. Gayunpaman, mas handang mamatay si Zhu Jian sa halip na sumang-ayon sa kanyang kahilingan, kaya kitang-kita na ang Divine Spirit ay may sariling pagmamataas. Ang ganitong uri ng pagmamataas ay isang bagay na kahit isang banta sa kanyang buhay ay hindi masira. Mabuti naman. Tumango si Yang Kai. Gusto lang niyang kalagkarin ang mga Divine Spirits dito para labanan ang Black Ink Clan, hindi alipinin sila. Kung kinilala nila siya bilang kanilang master o hindi ay isang bagay. Ingat na sinulyapan ni Zhu Jian si Yang Kai bago idinagdag. Ang ganitong uri ng katapatan ay nangangailangan ng limitasyon sa oras. Malinaw nitong nakita na si Yang Kai ay napakadaling kausap at gustong makipagtawaran para sa ilang benepisyo. 3,000 taon. Matigas na sinabi ni Yang Kai. Sa 3,000 taon, maglilingkod ka sa akin, pagkatapos ng 3,000 taon, palalayain kita. Martial Pick, Kabanata 5502. Maging mahinahon. Tila ayaw ni Zhu Jian. Ang 3,000 taon ay hindi isang maikling panahon kahit para sa isang divine spirit. Ngunit bago ito makapagsalita ng anuman, sinabi ni Yang Kai. Kung hindi mo man lang magagarantiya ang 3,000 taon, hindi na kailangang magsabi ng anuman. Nang makitang walang puwang para sa negosasyon, bumuntong hininga si Zhu Jian bilang pagbibitiw. Pagkatapos ay 3,000 taon. Noon lamang ibinaba ni Yang Kai at inalis ang Golden Crow True Fire. Pagkatapos nito, ang magkabilang panig ay nanumpa ng isang bloodline na panunumpa sa kani-kanilang source. Kinailangan ni Yang Kai na ilayo si Zhu Jian sa Great Cosmological Realm, at sa loob ng 3,000 taon, si Zhu Jian ay manunumpa ng katapatan kay Yang Kai at pagkatapos ay magiging malaya. Akayin mo ako sa pahingahan ng iba pang mga divine spirit. Utos ni Yang Kai. Naunawaan ni Zhu Jian na hindi lang sinusubukan ni Yang Kai na supilan ito, ngunit lahat ng mga divine spirit sa Great Cosmological Realm, malamang na walang makakatakas. Gayunpaman, hindi naman ito isang masamang bagay para sa mga divine spirit ng Great Cosmological Realm.
hindi nila nagawang makatakas mula sa Great Cosmological Realm sa loob ng napakaraming taon, kaya walang gustong palampasin ang ganoong pagkakataon. Napagtanto ito, hindi nag-aksaya ng oras si Zujian at agad na inakay si Yang Kai patungo sa pinakamalapit na Divine Spirit. Makalipas ang halos isang oras o higit pa, sa harap ng isang kuweba, tahimik na naghintay si Yang Kai habang si Zujian ay pumasok upang talakayin ang mga bagay sa Divine Spirit sa loob. Pagkaraan ng ilang sandali, isang malaking ahas na may 3 ulo at ang haba ng katawan na 1,000 zang ay lumangoy palabas ng kuweba, nakataas ang ulo nito habang nakatitig kay Yang Kai. Nakilala ni Yang Kai sa isang sulyap na ito ay si Fei, at si Ku Huachang ang tagadala na pinili nito noong nakaraan. Ang 3 ulo ng dila ni Fei ay kumikislap nang magsalita ito. May kakayahan ka bang ilabas kami sa Great Cosmological Realm? Sinabi ni Yang Kai. Sa ilalim ng Bloodline Source Oath, walang maglalakas loob na magsalita ng walang kaparirikan. Tumango si Fei. Kung ganoon nga, hindi imposible ang pagtatrabaho para sa iyo sa loob ng 3,000 taon. Sa pamamagitan ni Zujian na namamagitan sa kanila, nailigtas nito si Yang Kai ng maraming problema. Muling nanumpa ang magkabilang panig, walang pinagkaiba noon. Makalipas ang kalahating buwan, gumala-gala si Yang Kai sa Great Cosmological Realm at nakakita ng sunod-sunod na Divine Spirit. Sa pamamagitan ng mga naunang Divine Spirit na kanyang pinasuko bilang isang middleman, ang mga sumusunod na bagay ay naging mas madali. Dahil si Zujian ang unang sumuko kay Yang Kai, ito ay may mahalagang papel sa proseso ng pagpapasakop. Dahil dito, ito ay may malabong pakiramdam ng responsibilidad bilang pinuno ng maraming Divine Spirit. Sa oras na bumalik si Yang Kai sa lumang puno, mayroon ng higit sa 100 Divine Spirit sa likod niya. Ang mga Divine Spirit na ito ay may iba't ibang hugis at sukat, at ang kanilang mga ranggo sa Divine Spirit list ay iba rin. Gayunpaman, hindi may kakaila na ang bawat isa sa mga Divine Spirit na ito ay maihahambing sa hindi bababa sa isang sangkatauhan na 7th Grade Heaven Opening Realm Master. Mahigit 100 sa kanila ay medyo makapangyarihan na. Naka-freeze pa rin si Wukong sa pwesto, hindi makagalaw. Nang makita niyang bumalik si Yang Kai, labis siyang nagalit na kung hindi dahil sa hindi siya makapagsalita, sinumpa na niya ito. Dumating si Yang Kai sa harap ng World Tree at yumuko. Old Tree, gusto kong ipadala sila sa Star Boundary. Mangyaring bigyan ako ng isang kamay. Sa puno ng World Tree, lumitaw ang mukha ng Old Tree. Gawin ang gusto mo. Tumango si Yang Kai at ikinonekta ang kanyang kamalayan sa World Fruit ng World Tree, na tumutugma sa Star Boundary, at isinaaktibo ang kanyang Space Principle. Sa isang iglap, lumitaw ang isang Void Tunnel. Ibinaling niya ang kanyang ulo upang tingnan ang mga Divine Spirit sa kanyang likuran at sinabi. Mula ngayon, papasok ka na sa 3,000 mundo. Sa ngayon, ang 3,000 mundo ay nasa isang estado ng digmaan, kaya kailangan mong magtrabaho ng husto upang labanan ang kaaway. Pagdating mo sa kabilang panig, pumunta ka agad sa Starbound Wise High Heaven Palace at hanapin ang babaeng tinatawag na Hua Qingxi. Sabihin mo sa kanya na hiniling ko sa iyo na tulungan siya sa digmaan, kapag wala ako, dapat makinig kayong lahat sa kanyang mga utos. Kung sino man ang manggahas na lumabag sa batas o sumuwi sa kanyang mga utos, magkakaroon ako ng sarili kong paraan upang harapin sila. Maraming Divine Spirit ang nakadama ng kakaibang aura na nagmumula sa Void Tunnel at nasa sabik sila. Bagamat paulit-ulit na nangako si Yang Kai na ilalabas sila sa Great Cosmological Realm, ang pagkakita ay paniniwalaan. Ngayong nakita na nila ang mga pamamaraan ni Yang Kai sa kanilang sariling mga mata, alam nila na hindi siya nagsisinungaling. Sa pamamagitan ng pintong ito, makakawala sila sa mga tanikala ng Great Cosmological Realm at maibabalik ang kapangyarihan ng Divine Spirit. Ikinuyom ni Zujian ang mga kamao nito at sinabing, Sir, mangyaring makasigurado. Dahil nakagawa kami ng isang bloodline oath, natural na hindi kami mangangahas na labagin ito. Tumango si Yang Kai at itinaas ang kanyang kamay. Pumunta ka. Si Zujian ang unang sumugod sa pintuan, na sinundan ng iba. Ang maraming mga Divine Spirit ay lahat ay nagtagpo at nagtransform sa mga figure na maaaring dumaan sa walang laman na lagusan, na naglalaho ng isa-isa. Pagkaalis ng daang Divine Spirit, tinatakan ni Yang Kai ang pinto. Hindi pinapansin ang mga epekto ng paglitaw ng daang Divine Spirit na ito sa labas ng Star Boundary, hinawakan na ni Yang Kai si Wukong at sinabi sa World Tree. Old Tree, kailangan kong pumunta sa Black Territory, kailangan kong humingi ng patnubay sa iyo. Ang bawat bunga ng World Tree ay tumutugma sa isang World Breakdown na hindi pa gumuho. Ang mga Universe World na ito ay nakakalat sa iba't ibang Great Territory, ngunit hindi kasama sa mga ito ang Black Territory.
Dahil ang buong Black Territory ay dead territory, walang universe world doon, tanging kawalan ng laman. Tulad ng kung paano hindi direktang makapunta si Yang Kai sa Black Ink Battlefield, hindi siya makakapasok sa Black Territory ngayon, kaya ang pinakamagandang paraan ay ang magtungo sa Great Territory sa tabi ng Black Territory bago ito pumasok. Gayunpaman, hindi niya alam kung aling world fruit ang tumutugma sa naaangkop na universe world, kaya maaari lamang niyang tanungin ang Old Tree. Ang world fruit ay nakatali sa kanya, kaya mas alam niya kaysa sa sinuman kung aling world fruit ang katumbas ng kung aling universe world. Nang marinig ang mga salita ni Yang Kai, hindi nagsalita ang Old Tree, ngunit sa katawan ng matayog na puno, isang prutas ang bahagyang kumislap. Naunawaan ni Yang Kai at tumangala upang makita na ang prutas ay ganap na itim, at mayroong mahinang black ink strength na tumutulo mula rito. Ang buong prutas ay nasa bingit ng pagkalanta, at ang gayong mga prutas ay karaniwan na. Malinaw, ito ay dahil sa pagsalakay ng Black Ink Clan, ang World Force ay nawala at ang World Great daw ay malapit nang mawala. Ito ang pinakamasamang sitwasyon ng kaso, at may ilan na bahagyang mas mahusay, na nagpapakita lamang ng nakakasakit na kulay. Gayunpaman, hindi magtatagal ang mga nakakasakit na prutas na ito ay naging ganap na itim at kalaunan ay nalalanta. Mag-ingat ka, Old Tree. Sabi ni Yang Kai bago hinawakan si Wukong at itinapon patungo sa World Fruit. Ang maliit na World Fruit ay mabilis na lumawak sa harap ng kanilang mga mata, na nagiging isang tunay na Universe World. Sa oras na bumalik sina Yang Kai at Wukong sa kanilang katinoan, lumitaw na sila sa labas ng isang Universe World. Pagtingin nila sa itaas, nakita nila na mayroong isang hindi matitinag na Black Ink Nest sa gitna ng Universe World na baliw na nilalamon ang natitirang World Force sa mundong ito, ang mayamang Black Ink Strength na bumabalot dito. Bagamat nakakita na siya ng maraming katulad na eksena sa paglipas ng mga taon, hindi mapigilan ni Yang Kai na mapabuntong hininga. Ang World Great daw ay halos nawasak, kaya hindi na kailangang pinuhin ang Universe World na puno ng Black Ink Strength. Ang lahat ng mga nilalang sa loob nito ay matagal nang naging mga Black Ink Disciple, naging mga alipin ng Black Ink Clan. Si Yang Kai, sa kabilang banda, ay may kakayahang direktang sirain ang Universe World na ito, ngunit sa paraang ito, ang Black Ink Clan na nagbagong anyo ay malipol din. Mayroong daan-daang milyon sa kanila, kaya paano magagawa ni Yang Kai ang gayong walang awa na aksyon? Sa sandaling ito, nakalaya na si Wukong mula sa kontrol ni Yang Kai at nagngangalit sa galit. Bata, hinding-hindi ka patatawarin ng haring ito. Agad na pinawi ng mga salita ni Yang Kai ang kanyang galit. Bibigyan kita ng World Tree Clone. Natigilan si Wukong saglit bago nawala ang kanyang galit at hindi makapaniwalang nagtanong. Talaga, sa paglalakbay na ito, nakakuha si Yang Kai ng 3 clone mula sa World Tree. Bagamat iniisip pa rin sila ni Wukong, alam niyang tiyak na hindi sila paghihiwalayin ni Yang Kai sa kanya. Kung hindi dahil sa katotohanan na ang kanyang lakas ay mas mababa kaysa kay Yang Kai, sana ay kumilos na siya para agawin sila. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nagkusa si Yang Kai, na naging dahilan upang makaramdam ng medyo nahihiya si Wukong. Kung may tatatak ng World Tree Clone ang kanyang miniature universe, hindi na kailangang mag-alala ni Wukong tungkol sa miniature universe na nagpapakita ng mga senyales ng kawalang tatag dahil sa kanyang biglaang pagtaas ng lakas, at ang Heaven Devouring Battle Law ay maipapakita ang buong kapangyarihan nito. Sa hinaharap, hindi niya kailangang mag-alala tungkol dito. Hindi sumagot si Yang Kai. Ngunit kailangan mong sumama sa akin sa isang lugar. Agad na naging mapagbantay si Wukong. Saan? Huwag ka nang masyadong magtanong, malalaman mo pagdating natin. Pagkasabi nito, kinuha ni Yang Kai ang isang World Tree Clone at inihagis ito kay Wukong. Mabilis itong nahuli ni Wukong at pagkatapos makumpirma na isa itong World Tree Clone, tuwang-tuwa siya at mabilis na inilagay ito sa miniature universe. Sa isang iglap, tila mas lumalim ang aura ni Wukong. Noong una niyang nakuha ang World Tree Clone na ito, naramdaman niya na ang kanyang maliit na UNAB Miniature Universe Urso ay naging mas bilog at walang kamali-mali. Sa ilang taon, kung talagang matured ang World Tree Clone na ito, ang mga benepisyo ay walang katapusan. Natutunan din niya mula sa World Tree ang tungkol sa mga misteryo ng World Tree Clone, na kumukuha ng kapangyarihan ng iba pang Universe Worlds. Gamit ang World Tree Clone, makakapagligtas siya ng maraming taon ng paglilinang, at magiging madali para sa kanya na makapasok sa 9th grade. Ang ibang mga cultivator ay may kadena ng Heaven Opening Realm, ngunit wala si Wukong, hindi niya alam kung ano ang eksaktong nangyayari. Noong nakaraan, nang makuha niya ang katawan ng Great Demon God na si Mo Sheng, nakalusot siya sa 5th grade Heaven Opening Realm. Sa lohikal na pagsasalita, ang 7th grade Heaven Opening Realm ang kanyang limitasyon.
Ngunit ngayong isa na siyang 7th grade, naramdaman niya na ang kanyang martial daw ay hindi pa umabot sa limitasyon nito, at maaari pa rin siyang makalusot sa 8th grade, o maging sa 9th grade. Sa paglipas ng mga taon, isinaalang-alang din ni Wukong ang problemang ito, ngunit sa huli, masasabi lamang niya na ang Heaven Devouring Battle Law na kanyang nilikha ay nakabasag ng mga tanikala ng Heaven Opening Realm. Sa kasamaang palad, tanging si Wukong lamang ang nakapaglinang nitong Heaven Devouring Battle Law sa kapayapaan. Ang sinumang nagal-inang ng pamamaraang ito ay gagawa ng mabilis na pagunlad, ngunit kung mas mataas ang kanilang paglilinang, mas malakas ang backlash, dahil mayroon lamang isang Golden Lotus sa mundong ito. Pagkatapos makuha ang World Tree Clone, sumulyap si Wukong kay Yang Kai. Hindi ka ba natatakot na tumakas ako? Ngumisi si Yang Kai. Pwede mong subukan. Naging pangit ang ekspresyon ni Wukong. Kahit na siya ay isang 7th grade, si Yang Kai ay isa ng 8th grade, kaya wala talaga siyang tiwala na makatakas sa ilalim ng ilong ni Yang Kai, lalo na't ang taong ito ay bihasa sa Space Principle. Sa mga tuntunin ng pagtakas, malamang na hindi marami sa mundong ito ang makahihigit sa kanya. Agad niyang tinanggap ang kanyang kapalaran, sinabi niya. Dahil binigyan mo na ako ng World Tree Clone, maaari mo akong dalhin kung saan mo gusto. Tiningnan siya ni Yang Kai ng malalim, lihim na nagdarasal na hindi niya pagsisihan ang kanyang walang pakialam na saloobin sa hinaharap. Bagamat hindi sisirain ni Yang Kai ang Universe World sa kanyang harapan, hindi niya intensyon na bitawan ang Black Ink Nest na nakatayo sa gitna ng Universe World. Itinaas niya ang kanyang kamay at idiniin, agad na binawasan ang higanteng Black Ink Nest na daan-daang zang ang taas hanggang maging alikabok. Naging sanhi ito ng pagkataranta ng Black Ink Clan sa Black Ink Nest na ito, hindi alam kung sinong Human Race Master ang dumadaan. Martial Pick, Kabanata 5503. Direktang salakayin ang pinagmulan upang malutas ang problema. Maraming Universe World ang bumagsak, at karamihan sa mga Unverse World na ito ay puno ng matayog na Black Ink Nest. Pinuno ng mayamang Black Ink Strength ang kabuuan ng Universe World, na ginawang Black Ink Disciple ang hindi mabilang na buhay na nilalang. Habang nasa daan, nabigla sina Yang Kai at Wukong sa kanilang nakita. Kung mayroong isang bagay na maginhawa niyang sirain, hindi magdadalawang isip si Yang Kai na kumilos, ngunit hindi niya partikular na pinuntirya ang Black Ink Nest ng Black Ink Clan. Ngayon ay mayroon siyang mas mahahalagang bagay na dapat gawin. Makalipas ang ilang araw, dumating silang dalawa sa labas ng isang Universe World. Ang Universe World na ito ay may Black Ink Nest din, ngunit sa hitsura nito, hindi pa ito masyadong matagal. Ang aura ng Black Ink Strength ay hindi masyadong malakas, at ang World Great daw ay lubos na napanatili. Tinitigan ito ng mabuti ni Yang Kai saglit bago sinabing, ngayong mayroon kang World Tree Clone na tinatakan sa iyong miniature universe, gusto mo bang kumuha ng ilang buhay na nilalang? Kung may mga nabubuhay na nilalang na naninirahan sa iyong miniature universe, matutulungan ka nilang madagdagan ang iyong paglilinang ng mas mabilis. Paanong hindi ito may isip ni Wukong? Ang miniature universe ng high-grade Heaven Opening Realm ay nagbago mula sa ilusyon tungo sa isang solidong pisikal na katawan at ngayon ay kwalipikadong magpalaki ng mga buhay na nilalang. Gayunpaman, madalas na kailangan ng mga cultivator na lumaban, kaya ang miniature universe ay madalas na hindi mapakali. Kung walang mga kayamanan tulad ng World Tree Clone o Universe 4 Pillars na tatatakan ang miniature universe, kahit na magtaas siya ng buhay na nilalang sa loob, hindi sila mabubuhay ng matagal. Tanging ang miniature universe, na perpektong bilog at hindi naaapektuhan ng mga panlabas na puwersa, ang makakatiyak sa kaligtasan ng mga buhay na nilalang na ito. Dahil binigyan siya ni Yang Kai ng World Tree Clone, naisip ni Wukong na magpalaki ng buhay na nilalang, ngunit bago pa siya kumilos na si Yang Kai dito. Ngayong sinabi na ni Yang Kai, naunawaan niya ang kanyang intensyon at lihim na naisip na ang munting brat na ito ay medyo mapagbigay, dinala siya sa lugar na ito. Kaagad na tumango, sinabi niya. Maglalakbay ako. Pagkasabi nito, nagmadali siyang pumunta sa Universe World. Kung hindi pinansin ni Yang Kai at Wukong ang Universe World na ito, hindi magtatagal bago tuluyang nawasak ang World Great daw at namatay ang Universe World. Sa oras na iyon, ang lahat ng nabubuhay na nilalang na nabubuhay sa Universe World ay magiging Black Ink Disciple. Sa napakalawak na mundong ito, mayroong hindi mabilang na gayong Universe World. Pumasok si Wukong sa Universe World at nagsimulang kumuha ng mga buhay na nilalang. Malinaw na nakikita ni Yang Kai na ang lahat ng mataong at masikip na lungsod ay dinadala sa kanyang miniature universe. Hindi pinabayaan ni Wukong ang Black Ink Nest at ang Black Ink Clan na kasalukuyang nagrampas sa Universe World na ito. Sa anumang kaso, ang kanyang Heaven Devouring Battle Law ay may kakayahang lumunin ang anumang bagay.
Para sa iba, ang Black Ink Strength ay mahirap alisin, ngunit nagawa niyang pinuhin ito sa kanyang sariling lakas. Sa wala pang 10 araw, wala ni isang buhay na nilalang ang natitira sa buong universe world, na lahat ay nakolekta ni Wukong sa kanyang miniature universe. Hindi mapigilan ni Yang Kai na magulat. Kahit na ang bilang ng mga buhay na nilalang sa mundong ito ay hindi masyadong marami, mayroong hindi bababa sa 1 bilyon sa kanila. Ang kakayahan ni Wukong na kolektahin ang lahat ng mga ito gamit ang kanyang 7th grade Heaven Opening Realm ay nagpakita na ang pundasyon ng kanyang miniature universe ay hindi maliit at solid. Nang bumalik si Wukong na masaya, sinimulan ni Yang Kai na pinuhin ang mundong ito. Nagulat si Wukong. Ang World Great daw na ito ay nasira na at walang buhay na nilalang dito, bakit mo ito pinino? Mahiwagang sinabi ni Yang Kai. May sarili akong gamit. Si Wukong ay hindi mapakali sa kanya at umupo nang naka-cross-leg sa tabi niya, nagsimulang ayusin ang iba't ibang bagay sa kanyang miniature universe. Ngayong nakakuha na siya ng 1 bilyong buhay na nilalang, kailangan niyang maayos ang mga ito. Hindi bababasa, kailangan niyang ibigay sa mga buhay na nilalang na ito ang lahat ng kailangan nila para sa kanilang unang yugto sa paninirahan doon. Kinalman niya ang sarili at inabala ang sarili. Pagkalipas ng 2 araw, lumitaw ang isang world bead sa kamay ni Yang Kai. Ang world bead na ito ay pinino ng universe world na iyon, ngunit ang world bead na ito ay iba sa isa na napino niya noon. Ito ay ganap na walang laman sa loob, walang anumang buhay na nilalang. Pagkatapos batiin si Wukong, nagpatuloy siya sa kanyang paglalakad. Matapos dumaan sa kalapit na Great Territory, mabilis na pinangunahan ni Yang Kai si Wukong papunta sa Black Territory. Gaya ng inaasahan, walang bakas ng Black Ink Clan sa Black Territory, isang walang katapusang kawalan, malamang na ang Black Ink Clan ay hindi interesado sa lugar na ito. Makalipas ang ilang araw, dumating silang dalawa sa gitna ng Black Territory, ang Void Tunnel na konektado sa Black Ink Battlefield. Dati, ginamit ni Yang Kai ang Void Tunnel na ito upang bumalik mula sa Black Ink Battlefield patungo sa 3,000 mundo, ngunit hindi niya akalain na pagkatapos lamang ng ilang taon, kailangan niyang bumalik mula dito sa Black Ink Battlefield. Ito ay tunay na gawain ng kapalaran. Saglit na nagmumuni-muni, lumingon si Yang Kai kay Wukong at nagtanong. Payag ka bang pumasok sa aking miniature universe? Siya ay kasalukuyang isang 8th grade, habang si Wukong ay isang 7th grade, kaya ang pagkuha sa kanya sa kanyang miniature universe ay hindi isang problema. Ito rin ang nagpadali para sa kanya na kumilos. Pagkatapos ng lahat, ang Void Tunnel ay puno ng mga panganib, kaya kung kailangan niyang ilihis ang kanyang atensyon para pangalagaan si Wukong, ito ay medyo hindi maginhawa. Sumimangot si Wukong. Bakit? Sa normal na mga pangyayari, kung hindi dahil sa tiwala sa isa't isa, hindi papayagan ng high-grade Heaven Opening Realm Cultivator ang iba na makapasok sa kanilang miniature universe, dahil kung ang taong tinanggap nila ay magdudulot ng gulo sa kanilang miniature universe, malaki ang posibilidad na sila ay magdudulot ng malaking problema sa kanilang sarili. Ang mga may mas mababang grado ay ayaw na madaling makapasok sa miniature universe ng ibang tao, ang paggawa nito ay katumbas ng pag-aabot ng kanilang buhay sa kabilang partido. Kaya kahit alam niyang hindi siya sasaktan ni Yang Kai, hindi pa rin maiwasang magtanong ni Wukong. Tumanggaw si Wukong kay Yang Kai bilang pag-unawa. Kung hindi ka matatakot, bakit ako matatakot? Pagkatapos ay gawin mo. Binuksan ni Yang Kai ang pinto sa kanyang miniature universe at hindi nag-atubili si Wukong na pumasok. Nang walang Wukong bilang isang pasanin, pinaandar ni Yang Kai ang kanyang space principle at muling binuksan ang Void Tunnel na dati niyang tinatakan bago pumasok. Sa daan, patuloy siyang hamarang sa daan. Ang Void Tunnel na ito ay isang napaka-confidential na ruta patungo sa Black Ink Battlefield, at natural na ayaw ni Yang Kai na madaling malantad ito. Pagkaraan ng hindi kilalang yugto ng panahon, sa wakas ay dumaan si Yang Kai sa Void Tunnel at muling nakarating sa Black Ink Battlefield. Ang unang bagay na ginawa niya ay pinakawalan si Wukong mula sa kanyang miniature universe at tinitigan siya. Napakawalan diyan ng matandang magnanakaw na ito. Hindi nakakagulat na galit si Yang Kai. Noong tinatahak niya ang Void Tunnel, ginamit talaga ni Wukong ang kanyang Heaven Devouring Battle Law para lumunin ang pundasyon ng kanyang miniature universe. Ito ay simpleng hindi makatao. Bagamat napigilan na siya ni Yang Kai sa takdang panahon, nakatikim pa rin ng tamis si Wukong. Sa pagharap sa pagbulyaw ni Yang Kai, nanatiling hindi nagbabago ang ekspresyon ni Wukong habang siya ay tumawa lang. Saan tayo pupunta ngayon? Pinandilatan siya ni Yang Kai ng may galit. Pakiramdam na habang tumatanda siya, mas nagiging makapal ang kanyang balat. Kung hindi dahil sa pakinabang ng lalaking ito, binugbog na niya ito para ilabas ang galit.
Siya ay orihinal na nagplano na pananatilihin si Wukong sa kanyang miniature universe para mas maging komportable para sa kanya na maglakbay, ngunit sa kabutihan ni Wukong, paano siya magiging komportable na panatilihin siya sa kanyang miniature universe? Sa kabutihang palad, ang pundasyon na nilamon ni Wukong ay hindi masyadong malalim, kung hindi ay hindi papayag si Yang Kai na pabayaan ang bagay na ito. Pagkatapos ng ilang sandali ng galit, lumingon si Yang Kai at sinabing, "Sundan mo ako." Sa daan, lumipad pasulong ang dalawang bahid ng liwanag. Pagkaraan ng ilang araw, biglang may napagtanto si Wukong at nagtanong, "Ito ba ang Black Ink Battlefield?" Hindi pa siya nakapunta sa Black Ink Battlefield dati, ngunit kung tutusin, minsan na siyang nagsilbi sa Special Territories Great Evolution Army at gumugol ng ilang oras kasama ang Blood Crow at ang iba pa. Mas marami o hindi gaanong narinig niya ang tungkol sa Black Ink Battlefield at alam na ang human race ay dumanas ng malaking pagkatalo sa Black Ink Battlefield, kaya pinili nilang umatras sa Special Territory. Ang kawalan dito ay ganap na tahimik, at ang lahat ng universe world na nakatagpo niya sa daan ay namatay. Marami pang ang bakas ng pagmimina. Si Wukong ay hindi isang tanga, kaya natural niyang nahulaan na ito ang Black Ink Battlefield. Ito ang Black Ink Battlefield. Tumango si Yang Kai. Agad na napukaw ang interes ni Wukong. Diretso ba nating sasalakayin ang ugat ng problema? Dinala siya ni Yang Kai sa Black Ink Battlefield ng walang dahilan, kahit na gumamit ng World Tree Clone bilang reward, kaya halatang nakagawa siya ng malaking hakbang. Ngayong napuksa na ang Royal Lord ng Black Ink Clan at ang dalawang Black Ink Giant Spirit God ay napigilan, ang pinakamalakas na tao sa panig ng Black Ink Clan ay ang Territory Lord. Pambihira ang kakayahan ni Yang Kai, at personal siyang nasaksihan ni Wukong na madaling pumatay ng isang Territory Lord, kaya agad siyang nagkamali. Iniisip na dinala siya ni Yang Kai dito para gumawa ng isang bagay na nakakagulat. Tama ito sa kanyang gana. Noong pinatay ni Yang Kai ang Territory Lord, hindi siya nang ahas na basta-basta silang kainin dahil ang kanyang lakas ay lumago ng masyadong mabilis sa paglipas ng mga taon, kaya kailangan niyang patatagin ang kanyang sarili. Gayunpaman, ngayong nakuha na niya ang World Tree Clone, perpekto at walang kamali-mali ang kanyang miniature universe. Malinaw pang ang naramdaman ni Wukong na ang World Tree Clone ay may kakayahan na i-condense ang World Force, kaya paano niya kakailanganing patatagin ang kanyang cultivation ngayon? Natural, kung mas marami siyang nilunok, mas mabuti. Sinulyapan siya ni Yang Kai at tumango. Oo, direktang aatakihin natin ang ugat ng problema. Hindi na siya masyadong nagpaliwanag, sana lang pagkatapos malaman ng lalaking ito ang totoo, hindi na niya ito masyadong kamumuhian. Pagkatapos ng lahat, ito ang kanyang buhay. Habang nasa daan, hindi nakalimutan ni Yang Kai na iwan ang kanyang Space Spirit Bead. Kailangan pa niyang bumalik. Sa tulong ng Space Spirit Bead, makakatipid siya ng maraming oras. Sa paglipas ng mga araw, si Wukong ay napuno ng pag-asa, iniisip na ang pagsunod kay Yang Kai ay magpapahintulot sa kanya na kumain ng karne at uminom ng sopas, ngunit sinong mag-aakala na habang nasa daan, hindi niya makakatagpo kahit kalahati ng isang Black Ink Clan, ngunit ang walang katapusang kawalan. Unti-unti niyang napagtanto na may mali, at pagkatapos magtanong ng ilang beses, sinabi lang ni Yang Kai na masyadong malaki ang Black Ink Battlefield. Ngayong natipon na ang Black Ink Clan sa No Return Pass, magtatagal bago makarating silang dalawa. Paano malalaman ni Wukong kung nasaan ang No Return Pass? Narinig lang niya mula sa iba na ang lugar na ito ay orihinal na nag-iisang channel na nagkokonekta sa 3,000 mundo at sa Black Ink Battlefield. Sa orihinal, pinangunahan ng Dragon at Phoenix Clans ang maraming Divine Spirit upang bantayan ang lugar na ito, ngunit sa ilalim ng malalakas na pag-atake ng Black Ink Clan, bumagsak ito. Sa makatuwid, bagamat mayroon pa rin siyang pagdududa sa kanyang puso, masunurin lamang niyang masusunod si Yang Kai. Pagkatapos ng lahat, sa puntong ito, hindi siya maglalakas loob na maglakbay ng mag-isa. Sa walang katapusang kawalan na ito, malamang na malito ang mga hindi pamilyar sa Black Ink Battlefield. Pagkalipas ng ilang taon, silang dalawa ay dumaan sa walang katapusang kawalan at humakbang sa larangan ng digmaan na naiwan ng Ancient Era. Unti-unting naranasan ni Wukong ang mga panganib ng Ancient Battlefield na ito, at naranasan din ang kagandahan ng maraming celestial phenomenon existences na hindi makikita sa 3,000 mundo. Ang mga bagay na ito ay namangha sa kanya. Sa kasalukuyan, ang sinaunang larangan ng labanan ay hindi na lamang isang lugar na naiwan mula sa sinaunang panahon. May mga bakas din ng paglisan ng human race mula sa Primordial Heaven's Source Grand Restriction ilang daang taon na ang nakalilipas, pati na rin ang labanan sa pagitan nila at ng Black Ink Clan. Nakita ni Yang Kai ang maraming sirang battleship na labi.
Habang umaatres ang hukbo ng human race mula sa primordial heaven's source grand restriction, si Yang Kai ay tinutugis ng Godhead Royal Lord, kaya hindi niya alam kung paano na-route ang hukbo ng human race. Ngunit ngayon, nang makita ang mga bakas na iniwan ng mga labanang ito, madaling isipin ang desperadong paglaban ng hukbo ng human race. Martial Pick, Kabanata 5504. Hindi pa rin gising. Pagkaraan ng ilang taon pa, sa wakas ay dumaan silang dalawa sa sinaunang larangan ng digmaan. Sa wakas ay hindi na nakayanan ni Wukong at nagtanong. Bata, ano ang sinusubukan mong gawin? Halos 10 taon na tayong naglalakbay, sigurado ka bang nasa ganitong direksyon ang No Return Pass? Sa nakalipas na 10 taon, ang World Tree clone sa kanyang miniature universe ay lumaki ng kaunti, at ang mga buhay na nilalang na kanyang kinuha ay unti-unting naging matatag, ngunit hindi pa siya nakatagpo ng kahit isang miyembro ng Black Ink Clan, kaya nawala ng pasensya si Wukong. Alam din ni Yang Kai na walang paraan para ipagpatuloy niya ang pagsisinungaling, kaya nasabi na lang niya. Hindi tayo pupunta sa No Return Pass. Galit na galit si Wukong. Nagsinungaling ka sa akin. Hindi siya pinansin ni Yang Kai at sinabing. Nang unang bumukas ang mundo, biglang naghiwalay ang Primordial Chaos, na nagsilang ng World's Primordial Light, at kasabay nito ang pinakamalalim na kadiliman. Ikinwento niya ang maraming sikretong natutunan niya kay Kang. Kahit na si Wukong ay nabuhay ng mas mahaba kaysa kay Yang Kai, hindi pa niya narinig ang ganoong bagay. Sa ilang sandali, ganap siyang naabsorb sa kwento at wala ng oras na magalit kay Yang Kai. Ancient era ng mga Divine Spirit, Ancient Monster Race, panahon ng sinaunang lahi ng tao. Ang pamamahala ng tatlong lahing ito ay kumakatawan sa pagbabago ng tatlong sinaunang panahon. Bagamat simple ang pagsasalaysay ni Yang Kai, tila personal na naranasan ni Wukong ang paglalahad ng pagpipinta ng panahong iyon at sa wakas ay naunawaan ang pinagmulan ni Mo. Pagkatapos magsalita ni Yang Kai, nag-isip si Wukong ng mahabang panahon bago sinabi. Tulad ng sinabi mo, kung gusto nating ganap na maalis ang Black Ink Clan, kailangan nating hanapin ang World's Primordial Light. Oo, sumimangot si Wukong. Paano natin mahahanap ang bagay na ito? Nakagawa ako ng ilang pag-unlad, ngunit hindi ito isang bagay na dapat mong alalahanin. Naisip ni Wukong sa kanyang sarili. Wala akong pakialam. Kudlit. Gayunpaman, nagtanong si Yang Kai. Wukong, ikaw ba talaga ang lumikha ng Heaven Devouring Battle Law? Ngumuso si Wukong. Natural na ito ay nilikha ng haring ito. Mayroon bang sino man sa mundong ito na maaaring magturo sa haring ito ng cultivation technique? Umiling si Yang Kai. Ang Star Boundary ay matatagpuan sa isang malayong sulok ng 3,000 mundo, at ang Martial daw ay bumababa. Gaano ka man kay talento, Wukong, hindi ka pa nakipag-ugnayan sa labas ng mundo, kaya paano ka nakagawa ng ganoong sinaunang pamamaraan tulad ng Heaven Devouring Battle Law? Naisip mo na ba kung bakit ang cultivation technique na ito ay nakatulong sa iyo na madagdagan ang iyong cultivation ng napakabilis hanggang ngayon? Noong nakaraan, ang pinakamalakas na cultivator sa Star Boundary ay isang Great Emperor lamang. Kung ang Heaven Devouring Battle Law ay nasa antas ng Great Emperor, mauunawaan ito, dahil hindi ito lampas sa saklaw ng Martial Daw ng Star Boundary. Gayunpaman, kahit na nakalusot si Wukong sa Heaven Opening Realm, malaki pa rin ang maitutulong nito sa kanya, na medyo abnormal. Sa pagkakataong ito, hindi na sinubukan ni Wukong na kumilos ng matigas at sumimangot lang. Ano ang gusto mong sabihin? Sinabi ni Yang Kai. Sa palagay ko ay hindi mo ginawa ang cultivation technique na ito, o sa halip, ikaw ang lumikha, ngunit marahil hindi ito ang kasalukuyang ikaw. Nanginginig ang puso ni Wukong habang nakatitig ng malalim kay Yang Kai, isang mapanganib na liwanag ang kumikislap sa kanyang mga mata. Walang pakialam si Yang Kai. Pagkaraan ng mahabang panahon, sa wakas ay nagawang pigilan ni Wukong ang mga iniisip sa kanyang puso. Ang pagbunyag ni Yang Kai sa pinakamalaking lihim ng kanyang buhay ay talagang nagulat sa kanya. Pagkaraan ng mahabang panahon, sa wakas ay sinabi ni Wukong. Tama ka. Ang Heaven Devouring Battle Law ay maaaring hindi nilikha ng haring ito. Noong bata pa ang haring ito, madalas niyang naiintindihan ang ilang mga fragment ng cultivation technique sa kanyang pagtulog, at iyon ang pundasyon ng Heaven Devouring Battle Law. Ang paglinang sa pamamaraang ito ay magbibigay daan sa paglaki ng isang tao araw-araw, at kapag ang isa ay naging isang Great Emperor, ang Heaven Devouring Battle Law ay magiging ganap na ganap. Hindi dahil sa hindi naisip ni Wukong kung paano niya naiintindihan ang gayong walang kapantay na pamamaraan sa kanyang pagtulog. Sa pamamagitan ng pamamaraang ito ay nagawa niyang maging isang Great Emperor. Sa kanyang panahon, siya ay isang pinakamataas na pag-iral.
Sa labanan sa pagitan ng Great Emperor sa Star Fragment Sea, nag-iisang pinatay niya ang 5 Great Emperor noong panahong iyon, umaasa sa kapangyarihan ng kanyang heaven-devouring battle law. Sa paglipas ng mga taon, habang tumataas ang kanyang paglilinang, madalas na siyang makakita ng mga eksenang hindi pa niya nararanasan. Siya ay may malabong hula na ang kanyang pinagmulan ay medyo pambihira. Nakipag-ugnayan din si Wukong sa teorya ng nakaraang buhay at sa susunod na buhay, kaya natural siyang naghinala na siya ang reinkarnasyon ng ilang makapangyarihang master, ngunit sa kasamaang palad, wala siyang ebidensya. Sa hindi inaasahang pagkakataon, inilantad siya ni Yang Kai. May alam ka ba? Seryosong tanong ni Wukong. Nanatiling tahimik si Yang Kai at patuloy na inakay siya pasulong. Saglit na nag-alinlangan si Wukong bago nagpas siyang huwag nang magtanong pa. Alam niya na kapag oras na para magsalita, tiyak na sasabihin sa kanya ni Yang Kai. Dahil wala siyang gustong sabihin ngayon, hindi pa ito ang oras. Pagkatapos ng kalahating taon, sa wakas ay tumigil si Yang Kai, at huminto rin si Wukong. Magtatanong pa lang siya ay bigla siyang nakaramdam ng kung ano at tumangala, naningkit ang mga mata. Sa harap nila ay isang malawak na kawalan na puno ng mga labi ng sangkatauhan ng mga battleship at hindi mabilang na mga sirang paa at piraso ng laman mula sa Black Ink Clan. Nakita pa nga ni Wukong ang isang napakalaking mountain pass, ngunit ang mountain pass na ito ay napunit ng isang malaking puwersa at ngayon ay nabasag sa ilang piraso. Ito ay isang larangan ng digmaan. Agad na natauhan si Wukong. Bukod dito, ang larangang ito ng digmaan ay hindi dapat mula pa noong nakalipas na panahon, dahil nakita ni Wukong ang mga battleship na iyon na napakapamilyar. Noong naglilingkod siya sa Great Evolution Army ng Spatial Territory, ginamit ng mga sundalo ng human race ang mga battleship na ito para pumatay ng mga kaaway. Ito ay, lumingon si Wukong kay Yang Kai. Pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, mapait na sinabi ni Yang Kai. Ang larangan ng digmaan sa labas ng Primordial Heaven Source Grand Restriction, ito rin ang nangunguna sa ekspedisyon ng hukbo ng human race. Dito naranasan ng mga hukbo ng human race ang kanilang unang pagkatalo. Biglang naintindihan ni Wukong. Narinig na niya ang tungkol sa labanan ng Primordial Heaven Source Grand Restriction, ngunit pagkatapos na sundan si Yang Kai ng higit sa 10 taon, talagang pumunta siya rito. Itinaas ni Yang Kai ang kanyang kamay at itinuro pasulong. Sa likod ng larangang ito ng digmaan ay ang pinagmulan ng Black Ink Clan, kung saan ang tunay na pagkatao ni Mo ay seliado. Nanginig ang puso ni Wukong. Ang pinagmulan ng Black Ink Clan ay hindi nalihim. Ang Royal Lords, Territory Lords, at maging ang Black Ink Giant Spirit God ay nilikha lahat ni Mo. Kung malikha man ang Black Ink Giant Spirit God, ipinakita nito kung gaano kalakas ang totoong katawan ni Mo. Sa huling bahagi ng Ancient Era, mayroong 10 tao na naniwala sa kalooban ng langit, nakakuha ng tulong ng World Tree, at naunawaan ang daw ng Heaven Opening Realm, lahat sila ay mga martial ancestors ng human race. Alam ng 10 tao na ito ang mga panganib na maaaring gawin ni Mo, kaya nagtulungan sila para iset up ang Primordial Heaven Source Grand Restriction dito para aisil si Mo. Gayunpaman, bagamat tinatakan nila si Mo, hindi nila ito ganap na nawasak. Sa loob ng 1,000,000 taon, ang 10 taong ito ay nagbabantay sa lugar na ito, at sa paglipas ng panahon, isa-isa, nahulog sila. Sa huli, isa na lang sa kanila ang natira. Dumating dito ang hukbo ng human race sa isang ekspedisyon, at nakilala nila ang martial ancestor na tinatawag na Kang. Sa kanya nila nalaman ang mga sikreto ng mga pagbabago ng Ancient Era na iyon. Sa kasamaang palad, pagkatapos ng labanan ng Primordial Heaven Source Grand Restriction, nahulog din si Kang. Sa puntong ito, ang Primordial Heaven Source Grand Restriction ay wala nang nagbabantay dito. Bagamat nakatulog ng mahimbing ang Black Ink dahil sa trump card na naiwan ng ibang master, walang nakakaalam kung kailan ito gising muli. Kung walang nagbabantay sa lugar na ito, kapag nagising si Mo, ito na ang sandaling makakawala ito. Sa oras na iyon, walang sino man sa 3,000 mundo ang makakalaban sa kapangyarihan ni Mo. Buti na lang, bago nahulog si Kang, may ibinigay siya sa akin, at ngayon, ibibigay ko sa iyo. Pagkasabi nito, iniunat ni Yang Kai ang isang daliri at itinuro ito kay Wukong. Si Wukong ay likas na gustong umiwas, ngunit paano siya papayagan ni Yang Kai? Sa ilalim ng pagmamanipula ng Space Principle, ang kanyang buong katawan ay nakalok sa lugar. Walang magawa si Wukong habang tinapik ni Yang Kai ang kanyang noo gamit ang kanyang daliri. Sa isang iglap, ang buong katawan ni Wukong ay nanginig habang ang kanyang mga mata ay blanko. Bakit hindi ka pa gumigising? Sigaw ni Yang Kai.
Bagamat mahina ang kanyang boses, umalangaw ito sa isip ni Wukong na parang isang malaking kampana. Habang ang gintong liwanag na itinuro ni Yang Kai ay sumabog, ang mga eksena mula sa malayong nakaraan ay sumilay sa isipan ni Wukong. Ang gininto ang liwanag na ito ay isang labi ng kaluluwa ni Shi, na pinapanatili ang lahat ng mayroon ito. Noong nakaraan, ginamit ni Kang ang Heaven Devouring Battle Law sa harap ni Yang Kai, na nagpapahintulot sa kanya na makita ang ilan sa mga ito. Medyo nagulat din si Kang. Pagkatapos ng lahat, ang cultivation technique na ito ay nilikha ng isang matandang kaibigan niya. Ngayon, pagkatapos ng 1,000,000 taon, walang balita tungkol sa matandang kaibigang ito, ngunit nakilala ni Yang Kai ang Heaven Devouring Battle Law. Ito ay isang malaking piraso ng impormasyon. Matapos makipag-usap kay Yang Kai, nalaman ni Kang na mayroong isang lalaki na nagngangalang Wukong sa mundong ito na nilinang ang Heaven Devouring Battle Law. Noong panahong iyon, sigurado si Kang na si Wukong ang reincarnation ni Shi, dahil ang Heaven Devouring Battle Law ay ang natatanging cultivation technique ng Shi. Dahil sa lahat ng mga kadahilanang ito, ibinigay ni Kang kay Yang Kai ang kaunting soul remnant ni Shi sa huling sandali. Sa oras na iyon, walang alam si Yang Kai, ngunit dahil sa pangyayaring ito, siya ay na-target ng Black Ink Clan Royal Lord at hinabol hanggang sa Celestial Phenomenon C. Sa paglipas ng mga taon, nalaman ni Yang Kai ang tungkol sa mabigat na responsibilidad na ipinagkatiwala sa kanya ni Kang noong siya ay namatay, kaya noong siya ay nasa Shattered Heaven, nagsimula siyang magtanong tungkol kay Wukong, umaasang mahanap siya. Sa huli, dahil sa kapalaran, nakilala ni Yang Kai si Wukong sa isang tiyak na Great Territory. Hindi alam kung ito ay kapalaran o hindi. Ngayong naibalik na niya ang kaunting soul rampant na iyon, natapos na niya ang kanyang huling gawain mula kay Kang. Nakatingin sa malayong Primordial Heaven Source Grand Restriction, bahagyang napabuntong hininga si Yang Kai. Bagamat si Wukong ang reincarnation ni Shi, hindi siya ang totoong tao. Noon, upang makahanap ng paraan upang ganap na maalis si Mo, bago siya mamatay, pinaalis ni Shi ang isang bakas ng kanyang kaluluwa at nais na muling magkatawang tao. Matapos ang daan-daang libong taon ng walang anumang balita, naisip ni Kang na nabigo ang Shi. Ngayong naibalik na ni Yang Kai si Wukong, ibinalik na rin niya ang soul remnant na iningatan niya, hindi sigurado si Yang Kai kung gagawin ni Wukong ang gusto ni Kang. Ang Primordial Heaven Source Grand Restriction ay kailangang bantayan ng isang tao, kung hindi, kapag nagkamalay si Mo, hindi ito makukulong ng Unmanned Primordial Heaven Source Grand Restriction. Ang tagapag-alaga na ito ay walang iba kundi si Wukong. Lihim na nagdesisyon si Yang Kai. Kung hindi payag si Wukong, lalaban siya hanggang sa payag siya. Sa anumang kaso, ang taong ito ay hindi niya kalaban. Habang sumasabog ang soul remnant, ang impormasyon tungkol kay Shi ay pumuno sa isipan ni Wukong, na naging sanhi ng patuloy na pagbabago ng kanyang ekspresyon. Pagkaraan ng ilang araw, biglang bumalik sa katinoan si Wukong, malinaw na medyo nalilito. Iniisip kung paano siya, ang Heaven Devouring Great Emperor, ay ginugol ang kanyang buong buhay sa pagpapasaya sa kasiyahan, ngunit ngayon na siya ay bigla na lamang nabibigatan ng mabigat na pasanin, medyo hindi siya komportable. Tahimik na tumingin sa kanya si Yang Kai bago nagtanong. Naiintindihan mo ba? Tumanggo si Wukong. Ngayon naiintindihan na niya. Lahat ng tanong niya sa buhay ay nasagot sa sandaling ito. Bakit niya nakuha ang Heaven Devouring Battle Law sa kanyang pagtulog noong bata pa siya? Bakit kaya walang kadena ang kanyang pagsulong? Direkta siyang nakalusot sa 5th grade Heaven Opening Realm, ngunit naramdaman niyang makakalusot siya sa 9th grade. Matapos makuha ang labi ng kaluluwa, mas alam na niya ngayon kaysa kay Yang Kai. Kung siya man ang Heaven Devouring Great Emperor o Shi, hindi matiyak ni Wukong.